yan. At saka walang naririnig, walang sumasagi sa isipan, aywan ko kung ano saan lumilipad yung isip niya. Pero yung ready na makinig ng salita ng Panginoon, lahat tayo ay may lesson na makukuha sa ngayong gabi. Dahil ang salita ng Diyos, lagi pong nagpapaalala at gumagabay sa bawat isa sa atin. Kaya bago po natin tunghayan ang kanyang mga salita, tayo po yung mukha, tayo po yung mananalangin. Oh. Hallelujah. Purihin ka dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti niyo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, sa pangalawang linggo, Panginoon, ang bagong taon ay pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa iyong kabutihan, dakilang Ama. Bagamat minsan nakakaranas kami, Panginoon, ng iba't ibang mga problema, pero hindi ito nagiging hadlang, Panginoon, upang kayo patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon, magpagamit. Kaya sa ngayon pong gabi, dakilang Ama, sa muli po namin pagtunghay ng iyong mga salita, hayaan mo pong buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, na malaya po namin matanggap, Panginoon, ang panibagong pagpapalang inilaan mo po sa bawat isa sa amin. Lord, ano man po, Panginoon, ang ginagawa ng aming kaaway na disturbance, Panginoon, sa bawat isa sa amin, amin pong sinasawata, amin pong sinisira in the name of Jesus. At ikaw lamang, Panginoon, ang binibigyan po namin ng space para, Panginoon, maghari sa aming mga puso at sa aming mga isipan sa kayong gabi. Lord, maraming pong salamat dahil alam po namin, sa pasimula hanggang sa matapos ang gawain ito, patuloy at patuloy po namin matatamo, Panginoon, ang tagumpay dahil ikaw, Panginoon, ang unang nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa iyong gagawin sa aming mga buhay sa ngayong gabi. Tanging sa iyo po ang papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Kung may mga banal po kayong mga kasulatan, maaari kayong makibukas sa akin sa aklat ng Romans chapter 12, verse 5. Sinasabi po rito, gayon din naman, tayo'y marami, ngunit nabubuo ng isang katawan ni Kristo, at isa't isa'y bahagi ng iba. Palain po ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Using what God gave you. Sa nakaraang taon po ba, naibigay po ba natin yung best natin sa Lord? Ano ba yung binigay ng Lord sa atin? Kung atin pong siyasatin, atin pong iisip-isipin, sa panibagong taon na inilaan po niya sa atin, panibagong pagpapala, ito pa lang po, pangalawang linggo pa lang. Ano ba yung naibigay natin kay Lord? Kontento na ba tayo sa binigay natin kay Lord? O may mas higit pa tayong, may better pa o best pa tayong mabibigay kay Lord? Di ba bawat araw, lalong tumataas yung level natin bilang mga Kristiyano? Hindi ko po alam kung lahat tayo tumataas. Pero hindi po pwedeng maging steady. Ano na yan, ha? Matigas na yan. Ano na, matigas na. Hindi po tayo pwedeng ma-maintain sa isang place lang. Either bumaba o tumaas po tayo. Sa growth natin bilang mga anak ng Diyos, hindi rin po tayo pwedeng dyan lang sa gitna. Gumagalaw po tayo. Ang sa atin po ba, paurong o pasulong po ba ang paggalaw natin? Lahat tayo gustong sumulong. Diba? Lahat tayo. Ano ba yung year na bumalik? Diba walang year na bumalik? Lahat tayo umaakyat ng umaakyat. Kung paano po umaakyat yung year, makita din po sa buhay natin yung pag-angat din po ng bawat isa sa atin. Lagi po natin kinakanta ang buhay ng Kristiyano, paganda ng paganda.
paangat ng paangat. Ang tanong, umaangat ka ba o bumabagsak ka? O ginagamit mo ba yung binigay sa iyo ng Lord o kinakalamag na o ano yun? Kinakalawang na o inaamag na dyan. Sabi nga ng isang Danish proverb, what you are is God's gift for you. What you do with yourself is your gift for God. Kung ang sarili mo, minamaliit mo, kung ano yung ginagawa mo sa sarili mo, iyon yung gift mo sa Panginoon. Kaya nga, may tatlong bagay na dapat po nating tandaan na makakatulong po sa atin para magamit po natin yung talagang gift po natin bilang isang anak ng Diyos. Unang-una po dito, begin by assisting your gifts and abilities. Sa Romans chapter 12 verse 3. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag niyong pahalagahan ang higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay niyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. Ito po yung unang-una na dapat po nating tandaan para maibigay po natin kung ano yung binigay ng Lord sa atin. Di ba sabi nga, lagi nating naririnig, wala tayong pag-aari. Lahat ng kung mayroon tayo, ng kung ano tayo, ay galing sa Diyos. Kaya kailangan nating ibalik sa Diyos. Wala tayong may pagmamalaki sa sarili natin. Lahat ay sa Diyos. Kung mayroon man tayo ngayon, lahat yan ay sa Diyos. Kaya, una po, begin by assisting your gifts and abilities. Siguro naman kilala natin yung sarili natin. Diba? At yung pananampalataya natin, alam natin yun. Hindi mo alam yung pananampalataya nung isa, yung katabi mo, hindi mo yun alam. Pero yung pananampalataya mo sa Diyos, alam mo yun. Kung gaano kalaki, gaano kaliit, o katamtaman. Kaya doon po yung nagiging basihan natin. Sabi nga, huwag nating pahalagahan ng higit sa nararapat ang ating sarili. Kundi, sa halip, yung nararapat, para yata sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay niyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. May mga taong nagsasabing, yung parang dinidegrade nila yung sarili nila. Di naman ako marunong kumanta, di naman ako marunong sumayaw, di naman ako marunong magturo. In short word, wala siyang alam. Wala yung alam niya sa sarili niya, wala siyang, parang walang silbi yung buhay niya. Kasi nga, lahat wala. Di naman ako maganda, yung parang ganun. Di naman ako matangkad, ganito lang ako. Yung parang laging ang tingin sa sarili, mababa. Hindi naman yung sabi nga, di ba? Kung yung pinupuri mo yung sarili mo, pride yun. Pero yung binababa mo yung sarili mo, yung parang masyado mo namang kinakawa yung sarili mo, pride din yun. Di ba sabi nga, binigay ng Lord sa atin. Kung may ano man tayo ngayon, hindi man sabihin natin na hindi tayo pare-parehas ng pinagkaloob ng Lord. Pero pare-parehas tayo, mahal ng Lord. Pantay-pantay yung mga talento natin sa Panginoon. Kasi yung talento mo, iba ang function nun, iba ang ginagalaw nun. Ang talento ko, iba rin.
Kaya hindi mo masasabi, hindi mo na wala kang kwentang tao. Hindi mo talaga yung sa exact na word. Lagi po natin maririnig yan. Yung sabi nga ni Pastora, huwag kang dumikit sa mga taong laging ang iniisip. Negatibo kasi mahahawaan ka rin. Diba? Lagi lang negatibo yung iniisip. Kasi ganun din yun eh. Lahat tayo pinagkalooban ng Lord ng unique na gift. Gamitin natin yun. Huwag na sabihing itago. Huwag sabihin na wala tayong ganito, ganyan. Alam mo yun at alam ng Lord yun. Kaya kailangan nating simulan sa sarili natin na i-assess kung ano yung mga abilidad natin at kung ano yung mga gifts natin. I-try natin, huwag nating sabihin na, ay pangit naman ang pusis ko, ayaw ko nang kumanta kahit kailan. Tatahimik ka na lang. Di uuurin yung laway mo kasi hindi ka kumakanta. Ay, papanis pa ba yun? O, pag napanis yun, uuuri na rin yung mamaya. Diba? Kasi lahat tayo, pinagpala ng Lord. Kaya nga lang, hindi tayo nagsisimula, kaya sabi natin wala tayong magawa sa church. Kasi nga, hindi rin naman natin sinisimulan. Hindi tayo nagtatry. Andyan ka lagi, may kumakanta, ayaw mong kumanta. Nakikinig ka lang. May sumasayaw, ayaw mo rin sumayaw. Tumitingin ka lang. O kung i-try mo kaya, di malalaman mo, di ba? Hindi naman ikaw ang mag-aano, di ba? Ang iba yung magsasabi sa'yo, ay, gifted ka pala kapatid, ang galing mo palang sumayaw, ang galing mo palang kumanta. Ay, di na-discover yung talent mo. Amen. Kung ang mga television, may search, dito hindi na kailangan. Ikaw mismo yung mag-experiment sa sarili mo, kung may talent ka o wala. Di ba? Di naman na, para nalangag na nga yung busis mo, ikaw naman yung, alam mo naman na hindi ka doon gifted, ikaw pa yung nauunang mag-ano, pampagulo ko lang sa grupo, kagaya ko, di ba? Alam ko hindi ako marunong sumayaw, sumasali ako sumasayaw. Pero alam ko na, depende sa pananampalataya natin sa Panginoon. Bawat talento na nais po natin gamitin para sa Panginoon, kung willing na willing ka, i-develop yan. Madidevelop at madidevelop yan. Hindi basta-basta gano'n na pagpasak mo, kanta mo, ay sigurado ako, hindi na ako kakanta. Last na to, first and last ko nang gagawin to kahit sumayaw ako. Lagi first and last. Eh, hindi wala nang kasunod. Pero hindi yan ang nais ng Lord sa atin. Sabi nga doon sa go, go, go. Kung ang nais mo na sumunod sa Panginoon, hindi lang tayo lalakad, tapos hihinto. Diretso. Kahit na may paliko, diretso ka pa rin. Diba? Diretso pa rin daw. Pag lumiko kayo, diretso pa rin kayo. Siyempre, pag naipaliko, liliko ka rin. Kasi, pag may bangin yun, ihulog ka. Praise God. Mabalik po tayo sa ano po natin. Yun nga yung sabi ko na, pag nag-try tayo na ma-discover o experience yung talent natin, yung assessing abilities natin, hindi tayo ang magsasabi. Mag-ask tayo doon sa ating kapatid. Eh kapatid, pwede ba akong kumanta? Okay ba naman akong sumayaw? Di ba? Kung hindi sila agree, talagang mag-ano ka na, mag-isip-isip ka na. Kung didiretso ka ba o hindi na. Di ba? Ay sasabihin sa'yo, maganda ba ako sumayaw? Eh lahat yung nakasimangot, lahat nakayuko. Tutuloy ka pa ba?
Sabi nga dito, kung kailan mo nakikita yung taong nag-confirm ng talent mo o abilities mo, ibig sabihin, may sign ka na magpatuloy ka. At kung saan, and where you have already, tanong mo sa sarili mo, saan ka ba naging successful sa ginawa mo? Kahit paulit-ulit ka ng try, hindi ka pa rin nagsasuccess, huminto ka na, hindi talaga yun ang gift mo. Diba, kung kumanta ka, ni walang nagsaayon na marunong ka talagang kumanta, huminto ka na. Try ka uli ng pagsayaw. At sa pagsayaw, wala pa rin sumang-ayon, na marunong ka sumayaw, di huminto ka na rin. Pero mag-try ka uli ng ibang ministry. Halimbawa, mag-teacher ka. Minsan, di ba may mga, tayo na, may mga pagkakataong, hindi lang naman dito sa church tayo ginagamit eh. Kahit sa labas, makikita po na may gift tayo ng teaching or minsan, sabi nga, yung gift of generosity, gift din yun. Kung nakikita kang mapagbigay, isa po yung gift. Isa pong napakahalagang gift para sa bawat sa atin na hindi po natin masabi sa sarili natin na wala tayong silbi. Kung hindi man tayo marunong kumanta, hindi man tayo marunong sumayaw, magturo, may iba pong gift tayo. Hindi po lang sitting ministry. Pupunta ka lang sa simbahan, bawat may church, may service, saka uupo ka lang. Pagkatapos ng service, tatayo ka at uuwi na. Ganun lang gagawin mo. Pero alam po natin, lahat tayo, nais ng Panginoon, gumalaw. At maggamitin kung ano yung mayroong binigay sa atin ng Lord. At ang pangalawa, consider your heart and personality. Sa Galatians 6 verse 4. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Kung mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya. At huwag nang ihambing iyon sa ginagawa ng iba. Praise God. Sa pagbibigay po natin, sa pagbabalik po natin sa Panginoon ang bawat kaloob niya sa atin, kailangan din po nating suriin o i-consider yung heart at ang ating personality. Aminin man natin sa hindi, minsan, pag medyo nakakaangat tayo sa isa, ay mas magaling naman ako sa kanya. Mas maganda naman ako sa kanya. Diba? Aminin natin sa hindi, lumalabas yan sa ating mga bunganga. Kaya nga sabi ng banal ng kasulatan, ulitin ko po, suriin ng bawat isa ang kanyang sarili, kung mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya, at huwag nang ihambing sa iba. Minsan yung kagaya ng Pariseo, diba, yung may time na nagbibigay sila. Kung nagbibigay sila ng ikapo, ano sasabihin nila? Di ba pinapangalangdakan nila? Parang taas mo po talaga nila. Kung halimbawa may cheque siya, ibigay ko na to, ito ganito kadami yung ibibigay ko, tapos ito yung binigay ko sa Panginoon. Pero alam po natin na, hindi man po natin sabihin, lahat ng binagawa natin sa Panginoon, alam na alam po niya, wala pong naitatago sa Kanya. Kaya, mas mabuting gumawa ka ng mabuti, ng palihim, kaysa gumawa ka ng mabuti na ipinagmamayabang mo. Kung alam mo mabuti yung ginagawa mo, pero kung hindi naman, diba, alam mo naman natin, pag hindi mabuti yung ginagawa natin, itatago natin. Pag mabuti, naman ipapakita natin.
Pero alam po natin na sa Panginoon, ayaw po niya yung parang mapangimbabaw. Pangimbabaw lang yung ginagawa natin. Oo nga, gumagawa ka sa Panginoon. Magaling kang kumanta kasi nakikita ng tao, pinupuri ka ng tao, magaling kang kumanta. E di magigaling-galingan ka din. Yung parang, kung ano din ay, di ba may iba minsan na ano, kung halimbawa yung microphone nakalayo, lahat kayo kumakanta, ay sabi niya, ang gandang galing ng boses mo. Yung isa, talaga namang ilalapit sa bunganga para makita na magaling siyang kumanta. Nagiget niyo yung point ko? Amen. Na bawat isa sa atin, hindi naman kailangang ipakita sa tao na magaling tayo. Alam ng Panginoon kung magaling tayo. At kung magaling tayo, lalo pa tayong pagagalingin ng Panginoon kung may humble heart tayo. Amen. Lalo pang dadamihan ng Lord yung gift ng kung anong mayroon tayo. Huwag tayo mainggit doon sa maraming gift, yung maraming gifts, kasi alamin lang po natin yung sarili natin. Mabuti ba yung ginagawa mo? Hindi ka ba naiinggit sa kapwa mo na maraming gifts? Eh, ikaw wala ni kahit isa? Isipin mo kaya, bakit kaya ako hindi marunong kumanta, hindi marunong sumayaw, hindi marunong magturo? Hindi rin ako generous magbigay. Kasi nga, hindi mo nasi-search yung heart mo. Yung personality, hindi mo pa nakikilala yung sarili mo. Hindi mo pa yung, marami ka pang dapat i-discover sa sarili mo at sa personality mo. Ano ba yung attitude mo? Bakit ka ba walang gift kahit isa? Sa tingin mo, di ba minsan iniisip natin wala tayong gift? Kasi nga, hindi nakikita ng tao. Pero alam po natin, nakikita ng Lord kung ano yung iniisip at laman ng mga puso natin. Kung hindi ka mapagkatiwalaan nga daw sa maliit na bagay, kahit sa isang bagay, paano ka pa pagkakatiwalaan ng Lord sa mas higit pang gifts? Kung nakikita mo yung kapatid mo na maraming gifts, kasi deserving siya at pinagkatiwalaan siya ng Panginoon. Ikaw, na gusto magkaroon, hingin mo sa Panginoon kung bakit hindi mo pa na-experiment o nakikita yung gifts sa sarili mo. Sabi pa nga sa Ephesians chapter 5, mali yata. Verse 7. Sorry po, sa una pala yun. Naduling lang ako. Praise God. Hallelujah. Ito po yung tandaan natin, yung 7 question na pwede pong makatulong sa atin sa pag-consider ng ating heart and personality. Unang-una po, what do I really enjoy doing more? Ano ba yung talagang ginagawa natin, nag-i-enjoy po tayo? Kumakanta ka naman, pero hindi ka naman nag-i-enjoy. Maganda nga yung boses mo, pero hindi ka naman nag-i-enjoy. Parang kumakanta ka lang na parang wala lang. Pangalawa, when do I feel the most
fully alive. Yung buhay na buhay ka, na nararamdaman mo na pag ginagawa mo yon, fully. Fully. Pangatlo, what am I doing when I lose track of time? Minsan, pag wala tayong oras, ano ba yung ginagawa natin? Pang-apat, do I like routine or variety? Pang-lima, do I prefer serving with a team or by myself? Pang-anim, I am more interested or extroverted. And the last, am I more thinker or feeler? Yung paano ko sabihin yun? Yung parang more thinker, yung nag-iisip tayo, or faster pala, or a faster. Yung laging higit na, yung laging iniisip natin na lahat ng bagay makukuha natin sa madalian. Yung iba, nag-iisip pa bago gawin yung isang bagay, pero yung isa, ano kaagad? Saba kaagad. Ginagawa kaagad kung ano yung maisipan, gawin kaagad. Yun, ganun, parang ganun. Hindi naiisipin kung ano yung kalalabasan ng kanyang gagawin. At pang-walo, why do I enjoy more? Ano bang, which I do enjoy more? Competing or cooperating? Yung mas nag-i-enjoy ka ba na makikipag-compete ka? O umi-enjoy ka lalo sa pamamagitan ng nag-cooperate ka? Yung may time kasi na gusto mong mag-isa, yung parang gusto mo lang, ikaw lang. Hindi ka nakikipag-cooperate sa ito. Yun po yung mga bagay o mga tanong sa sarili natin para ma-consider yung atin pong personality, heart and personality. Pangatlo, yung una po, natandaan nyo pa? Pangalawa, hindi nga sila natutulog. Ito na yung pangatlo. Examines your experiences and extract the lesson you have learned. Examine your experiences and extract the lessons you have learned. Praise God. Makibukas po kayo sa akin sa Deuteronomy chapter 11 verse 2. Dili-dilihin nyo ang kanyang mga tuntunin upang matuto kayo. Alam nyo ito pagkat nasaksihan nyo ito
tulad ng inyong mga anak na walang nalalaman tungkol dito. Nakita nyo ang kanyang kadakilahan at kapangyarihan. Ito po yung ating pinaka-word na dapat tandaan dito. Dili-dilihin ninyo ang kanyang tuntunin upang matuto kayo. Di ba po tayo pag naglalaro, nagpa-practice, di ba may mga alituntunin po na ginagawa yung leader? Hindi basta-basta lang na diyan ka agad, pasok ka agad, sige kanta ka na, sayo ka na. Hindi naman ganun, di ba? May instruction silang binibigay sa'yo. Para bawat isa sa atin matuto. Alam po natin na word ng Lord, yung guide natin. Hindi tayo matututo ng mga word ng Lord kapag hindi po tayo nagbabasa. At hindi po natin parang dinidili-dili yung salita ng Panginoon. Ay minsan may time tayo basa lang, pero kung titingnan mo, wala tayong, kahit ulit-ulitin nating basahan yung basahin minsan yung Bible, walang pumapasok sa isip natin. Bakit kaya? Kasi hindi natin dinidili-dili yung salita ng Panginoon. O minibidit. Kahit diba, napakahalaga po yun para po tayo matuto. Hindi basta-basta lang na sa bawat ginagawa natin, maglaro lang po tayo. Ano pa yung mga, in-examine mo na ba yung mga karanasan? Yung mga, in-extract mo na ba yung mga lessons na natutunan mo? O, sige lang, basta may narinig ka lang, hindi naman siya magaling magturo eh. Bahala na yan siya. Kung ano yung tinuro niya, wala lang. Hindi mo na matandaan, wala ka doong ni isang word, walang nagrima sa utak mo. Kasi nga, hindi mo meditate yung word. Napakahalaga po sa bawat isa sa atin. Yung experience po natin sa buhay. Ano po natin, examine po natin. Maraming mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Bakit kaya? Lagi natin tinatanong kay Lord, Lord, ginawa ko naman lahat sa'yo, nagbigay naman ako, umawit naman ako, sumayaw naman ako. Bakit kaya nangyayari ito? Bakit kaya nararanasan ko itong mga difficulties na to? Bakit kaya nararanasan ko itong mga trials na to? Ano pa yung sumasagi sa puso natin? Ano pa yung sinasabi ng Lord sa'yo? Kasi sa pamamagitan ng meditation, doon nagpapahayag sa'yo ang Panginoon. Kung wala ka natutunan sa mga nakaraang nagturo sa'yo, ano pa yung maisishare mo? Di ba wala rin? Ano po yung maibibigay mo? Wala. Kaya kailangan po natin i-examine yung mga karanasan po natin. Kung gaano ba naging tapat ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. In good times man, in bad times man. Doon po natin makikilala, doon po natin malaya na makikita, marirecognize yung kapangyarihan po ng Panginoon. Hindi po sa may mga bad experiences tayo, kinakahiya na natin. Pero alam po natin, ang mga dakilang tao na nakalagay sa banal na kasulatan, nakaranas sila ng mga bad experience. Pero ginamit sila puli ng Panginoon. Tayo pa kaya? Ano kaya yung may bibigay natin sa Panginoon sa taong 2011?
lagi po sinasabi, sabi ko nga, lahat ng makakashare ko, sa mga kachat ko, sabi ko, minsan iniisip natin yung buhay natin, easy-gulaki lamang. Kung iniisip natin na parang wala lang nangyayari, yung parang buhay natin, ano lang, parang laging wala lang. Hindi pa ba natin naaalala ang salita ng Panginoon? Yung time na ganito po, nararanasan natin yung mga signs na nangyayari sa mundo natin, marapit na pong dumating ang Panginoon. Kailan pa po tayo magpapagamit sa Panginoon? Wag na po nating isipin na magpataasan sa bawat isa. Kung ano po yung mayroon tayo na binigay ng Panginoon, ibalik po natin sa Kanya. At alam ko pong higit tayong pagpapalain ng Lord. Hindi po niya tayo pababayaan, hindi po tayo niya iiwanan. Ano man yung mga humahad lang sa atin, alam ko pong hindi yun hahayaan ng Panginoon, hindi po tayo makapagpatuloy na gawin ang mga bagay na nais niyang gawin sa buhay natin. Panghawakan lang po natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa ngayong gabi. Hallelujah. Nanyayaan ko po tayong lahat ay tumayo. Minsan pa po natin isipin, alalahanin ang kabutihan ng Panginoon. Ano nga ba yung naibigay ng Lord sa atin na pwede nating ibalik sa Kanya? Huwag mo nung isipin na ikaw ay empty dahil lahat tayo ay binigyan ng Panginoon ng iba't ibang gift, na iba-ibang function. Salamat sa Panginoon dahil alam ko, pinapatunayan lamang niya sa bawat isa sa atin na tayo kanyang mga anak. Kung nais po nating magpagamit, ialay po natin ang ating buhay sa Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po. Tunay na hindi namin mabilang, Panginoon, ang kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Sa mula, Panginoon, nang kami isilang, Lord, naranasan namin, Panginoon, ang kadakilaan ng Panginoon. Lord, sa mga oras pong dakilang Ama, kung ano man po, Panginoon, ang pag-agam-agam ng bawat isa sa amin, Lord God, alisin niyo po ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, bawat isa sa amin, Lord God, ay may maibibigay sa inyo. Dahil alam po namin, Panginoon, kung ano yung ginagawa namin para sa aming sarili. Para sa aming kapwa, Panginoon. Yun po, Panginoon, ay gift namin para sa inyo. Kaya tulungan niyo po, Panginoon, na magamit namin, Lord God, ng maayos ang aming gift. At wag nawa kami, Panginoon, kung may gift man po, Panginoon, kami, Panginoon, na masigit sa nakararami. Huwag niyo pong hayaan ang bawat sa amin, Panginoon, ay maging mapagmataas. Patuloy niyong ibaba ang aming mga puso, dakilang Ama, upang patuloy po namin makita ang kalwalhatian niyo po, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin. Nawa po makita sa aming buhay, Panginoon, ang tunay na pagiging anak mo, Panginoon. Lord, kung paano mo kami, Panginoon, pinagpala sa nakaraang taon, alam po na yun, Lord, patuloy mo kaming pagpapalain. Patuloy po kaming aangat, Panginoon, ngayong 2011. Lord, patuloy niyo pang i-develop, Panginoon, ang bawat sa amin. Patuloy pang lumago, Panginoon, ang bawat sa amin. Patuloy niyo pa, Panginoong, iangat ang aming mga pananampalataya sa inyo, Panginoon. At patuloy niyo pa kaming gamitin para marami pang kaluluwa, Panginoon, ang maabot sa mundong ito, dakilang Ama. Alam po namin, Panginoon, hindi mo po kaming gagawing stagnant, Panginoon, na hindi gumagalaw. Kung nais mo, Panginoon, bawat sa amin ay gumalaw, Panginoon, upang makita, Panginoon, ang kapangyarihan mo, Panginoon, kalwalhatian, Panginoon, sa mundo ito.
Lord, marami pong salamat dahil alam po namin lahat ng pangangailangan namin, Panginoon, ay iyong tutugunin, dakilang Ama. Kung gagawin namin, Panginoon, ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya sa ngayong gabi, dakilang Ama, ang aming dalangin, simple man po, Panginoon, ang iyong mga salita. Ang dalangin ko, Lord, itanim niyo po ito sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Amin pong i-meditate, Panginoon, na makita po namin, Panginoon, ang nais niyong ipahiwati sa bawat isa sa amin. Alam po namin, Lord, wag namin titingnan ang aming kapwa dahil ang aming kapwa, Panginoon, ay maaaring makapag-down sa amin. Ngunit kung titingnan ka namin, Lord God, lahat ng bagay, Panginoon, ay magagawa po namin, Panginoon. Marami pong salamat sa ngayong gabi ng Ama. Dahil muli po namin naranasan, Panginoon. Muli po namin nakita, Panginoon, ang kabutihan niyo po, Panginoon, sa buhay namin. Lord, silyuhan mo po, Panginoon, sa aming mga pusong iyong mga salita. Na hindi ito manakaw ng aming kaaway. Sa halip, Panginoon, patuloy at patuloy ito, Panginoon, lumabog sa aming mga puso. Tunay nga po, Panginoon, na wala pong ibang deserving na tumanggap ng lahat ng papuri. Lahat ng pagwalwalhati, Panginoon. Lahat ng karangalan, dakilang Ama. Kundi ikaw lamang, Panginoon Jesucristo, na aming tagapagligtas. Ikaw lamang na may-ari ng aming mga buhay. Ikaw lamang na walang katulad, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang kataas-taas ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.